Hallelujah, Lord, you are my hiding place. You protect me from trouble, and you surround me with songs of deliverance. So Lord, right now we pour out our hearts of worship to you. For you are good and you are worthy, O Lord, to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on, let's sing it one more time, church. Savior of my soul, confide in you through all my darkest moments. In you I find, in you I find, yes, Lord, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo po, aming Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa umagang ito. Sa iyong walang hanggang kabutihan, pagmamahal at pag-iingat sa aming Panginoon, maraming salamat po. Sa kabila ng aming mga nagagawang pagkakamali sa aming mga buhay, hindi mo ipinipikit ang iyong mga mata para sa amin. Patuloy pa rin kami, Panginoon, tinitignan at umaasa na mababago namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito ay maging karapat-dapat ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Muli, patawarin niyo po kami. Kung may mga nagawa man kaming hindi mabuti sa aming kapwa o mga mahal sa buhay. Bigyan niyo pa kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapagbago. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa lahat ng aming mga kasama, Panginoon, sa umagang ito, sa kanilang mga tahanan, sa TikTok man o sa Facebook Live, dalangin ko, O Diyos, pakinggan ang kanilang mga panalangin. Pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay, ganoon din hilumin kung anumang karamdaman ang meron sila sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na aming taglay na aming ngayon nagagamit upang kami ay makapagbalik ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo, aming Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyong pinakamataas at matamis na pangalan mo, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen, at amen. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng aming mga kasamahan sa Facebook Live. Ganun din good morning sa lahat ng aming mga kasamahan sa TikTok. As of the moment po, wala pa tayong YouTube ngayon, live sa YouTube, but we will try to work on that. Again, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Good morning po sa lahat ng ating mga kasama sa ating Facebook Live. Kila Ate Doris Anislao, Kuya Gino Hombrubeno, kila Kuya Severino Manlapig. Maraming salamat muli kay Ate Dory sa kanyang pag-share ng ating live for today. Maraming salamat and good morning kay Kuya Jeffrey Sumalabe, kay Ate Angelica Argao, kay Ate Eileen de la Cruz. Excuse me po. Parang naririnig ko sarili ko. Yan. Good morning kay Kuya Michael Owen, kay Ate Christy Atiliano, kay Ate Gara Rojas, kay Kuya Dari Bautista Ramos, kay Mami Lori D, kay Kuya Isay Miyake, kay Ate Anacel Enriquez, at sa lahat pa ng ating mga kasama sa TikTok, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay September 17, 2023. Meron na lamang tayong isang linggo na inaantay para po sa ating October 1st na physical worship sa ating church sa daang estasyon San Jose, Bulacan. Sa ganap na 3:00 ng hapon, magkikita-kita na rin po tayo, mga kapatid. Good morning kay Kuya Emmanuel Yabut. Kung meron po kayong mga prayer requests, i-type nyo lang po yan mamaya after the mensahe ng buhay, yung message natin for today. Ganun din, nagpapatuloy po ang Circuit Rider. Nung nakaraang Lunes ay ako po'y bumiyahe, hindi ko pa lang na-edit yung video to share. Ganun pa man, nagpapatuloy po ang Circuit Rider. Whether na ako'y nakamotor or nasa sasakyan, meron po kaming bitbit
para sa mga madadaanan namin na mabibigyan ng tulong. So nagpapatuloy po ang ministry ng Circuit Rider. At ganun din, ilang mga exciting ministries po na magkakaroon ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Isa na dito ang CFCM Youth Camp na mangyayari sa 2024. Ngunit kakaiba po itong youth camp na to sapagkat ito'y libre po at wala pong babayaran ang sino mang pupuntang mga kabataan dito. Ibig sabihin, ang accommodation, registration, and food are all free. Kailangan lamang nilang pumunta doon at enjoy yung youth camp na yon na ipe-prepare ng CFCM. Ganun din, magkakaroon ng another ministry, ang CFCM Good Future. No? Ito yung scholarship program ng Crossing Frontiers Christian Ministries na kung saan naghanda po kami o nagpe-prepare po kami ng 10 slots para sa mga estudyante na matutulungan namin. I hope we can accommodate more. So yan po yung CFCM Good Future and CFCM Care na kung saan naman kung meron tayong kakilala na nasa vicinity ng ating church sa Bulacan na cancer patients, ang CFCM po ay nag-allocate ng funds para sa mga cancer patients po. Ang tawag namin dito ay CFCM Care. Sa abot na matutulong po namin ay gagawan po namin ng paraan na matulungan ang isang cancer o dalawang cancer patients po for this year 2023-2024. At kung meron pang pangangailangan, yung po ating mga kaibigan ay handang tumulong sa mga cancer patients po na maaari nating maabot. Good morning kay Ate Alma Gutierrez. Maraming salamat for joining us. And meron din magkakaroon din po kami ng Youth Jam kung saan titignan natin na panunoorin natin yung mga skills o talents ng mga kabataan. Muli po sana ay ma-excite po tayo sa CFCM Physical Church sa October 1, 2023 sa ganap na 3:00 ng hapon. Sana magkita-kita po tayo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Tayo po ngayon ay magpapatuloy na. Basahin natin ang pagkukuhanan natin ng mensahe ng buhay sa umagang ito. Ang title ng message natin for today ay Be With You. Katulad nung kinanta kanina, no? Spring worship po yata yung kumanta nun, yung Be With You. Ito'y matatagpuan natin sa Aklat ni Mateo, Kabanatang 28, talatang 20. Alam niyo po, ang message na ito ay nakahanda na, o yung title ng message na ito nakahanda na since Tuesday. Tuesday po, last week. Basahin natin, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang tekstong ito ay karugtong ng ating Great Commission, na kung saan sinasabi dito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At yung binasa ko kanina, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Matagal na ang mensahe na ito. Itong Great Commission na ito ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ating gawin. Actually, it is a commandment. However, most of us, hindi natin masunod ito. Ibig sabihin, marami sa atin na maraming beses na itong napakinggan sa mga anniversaries, sa church anniversaries, no? Therefore go and make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Minsan ko nang minessage yung transformation ng world, no? Sa pamamagitan nito ng pag-share natin ng gospel. Most of the times, ito yung tema natin sa ating mga churches, but hindi natin talaga na ipapamuhay ang iniutos na ito ng ating Panginoon sa maraming dahilan. Dahil katulad nga ng mga lagi kong idinidiin sa mga mensahe ng buhay, madalas
nabibigyan natin ng masigit na timbang yung maraming bagay sa mundong ito kaysa yung ninanais ng ating Panginoon na ating gawin. At minsan, napapawalan natin ng halaga ito sapagkat nakatuon lamang ang ating mga puso't isipan sa mga bagay na yon. Kaya yung text, yung verse 20, kung ito lamang ay ating pagbubulay-bulayan, panghahawakan, sabi dito ng ating Panginoon, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi natin masunod yung unang bahagi, yung verse 19, na ipinupush sa atin ng ating Panginoon sapagkat iniisip natin higit na dapat nating gawin yung mga bagay na para sa mundong ito, kailangan natin kumita ng maraming pera o magkaroon ng pera para sa mga bagay na gusto natin. Lalo na ngayon, na-launch na yung iPhone 15. Marami na namang hindi kakain ng tama dyan para lamang magkaroon nito. Masigit natin nabibigyan ng timbang yung mga maraming bagay sa mundong ito at nakalimutan na natin yung sinabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, kung susundin lamang natin yung verse 19 at hindi tayo matatakot sa anumang kahinatnan natin kung pagtutuunan natin ng higit na panahon, yung verse 19, mapanghahawakan natin yung verse 20 na nagsasabing tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon kung susundin lamang natin yung Great Commission. Ito'y kinumisyon sa atin ng ating Panginoon na dapat nating gawin. Kung hindi natin ito nagagawa, hindi natin nasusunod yung kanyang ninanais. Kapon nag-post ako ng message na ang Great Commission ay nangangailangan ng decision at commitment. Magde-decide ka na gagawin mo ito, ikukomit mo yung sarili mo na gagawin mo ito. At kung gagawin mo ito at magde-decide ka, kasama mo ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Lagi mong iisipin ito na kung ikukumit mo ang sarili mo sa teksto na ating binasa o sa Great Commission na ating binasa, kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya hindi dapat tayo panghinaan ng loob, hindi natin dapat kalimutan ang ninanais na ito ng ating Panginoon. Hindi dapat natin dito ipagwalang bahala sapagkat kasama natin ang ating Panginoon kung ito'y gagawin lamang natin. Ngunit subalit datapwat, parang lumilipas lamang kung ano man yung naririnig natin. We don't commit ourselves. We don't decide to follow. This Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ang nangyayari sa atin. Parang nagdadaan na lamang ang paalalang ito ng ating Panginoon na dapat nating ginagawa. Again, if we will commit and decide to follow the Great Commission, kasama natin ang ating Panginoon. God will always be with us until the end, hanggang sa katapusan ng panahon. So marahil, kung bakit natin hindi nasusunod yung Matthew chapter 28 verse 19, yung Great Commission, sapagkat marami tayong mga alinlangan sa ating mga buhay, marami tayong mga fears sa ating mga buhay o kinakatakutan o pag-aalala, dahil masyadong challenging ang mundong ito. Ito naman yung bigyan natin ng paalala sa araw na ito. Yung word na be with you, yung kasama natin ng ating Panginoon. Una, God affirmed this to us, that He will always be with us. No, He affirmed this. No, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo. He affirmed this to us, that He will always be with us. Pag ang isang tao ay nag-affirm sa inyo, ibig sabihin ay sinigurado niya sa inyo na ako'y kasama mo, meron kang kakaibang nararamdaman pagka merong isang taong nagpahayag sa iyo ng suporta. No, meron kang ibang nararamdaman pag ang isang tao ay may sinigurado sa iyo na kahit anong mangyari, kasama mo ako dito. At kalakip ng pagsisigurado na ito, na kasama mo siya, nandun yung pagmamahal. Kasi hindi mo naman sasamahan ng isang tao kung hindi siya mahalaga sa'yo.
Hindi mo sasamahan ng isang tao maging sa hirap man at ginhawa. Pag ako ay nagkakasal, no? Sa hirap at ginhawa, no? Magkasama ang isang mag-asawa. Ganun din naman yung isang tao na mahal mo, na kahit anuman ang mangyari, you affirm this to him or to her, nasasamahan mo siya. Anuman ang kanyang pagdadaanan, anuman ang mga maaari niyang kaharapin sa kanyang buhay, nandun ka. At ito rin ang ina-affirm sa atin ng ating Panginoon, na kung susundin lamang natin yung Matthew chapter 28 verse 19, kasama natin ang ating Panginoon sapagkat nandun ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. And itong affirmation na ito ng ating Panginoon should encourage us to go on. No, minsan, you are like not sure. No, hindi ka sigurado na gusto mong gawin na ibahagi yung gospel ng Lord sa ibang tao sapagkat marahil nahihiya ka. Marahil natatakot ka o baka mapagtawanan ka. Pero kailangan mo itong gawin sapagkat ito ang iniuutos sa atin ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng ating pag-share ng gospel sa iba o naman mabuting balita sa iba, ito yung makapagbabago ng buhay nila. Habang hindi natin ito ginagawa, mapapansin nyo na lamang na pasama na ng pasama ang mundo. Maraming mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa kanilang kapwa. Maraming mga tao na nananakit na lamang ng kahit hindi mo inaasahan na bigla na lang may gagawa sa iyo ng hindi mabuti sapagkat maraming mga tao na nakakaisip ng masama sapagkat hindi na nila naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya sa pamamagitan natin na nakakarinig nito, na nagsasabi sa atin, therefore go, humayo ka, no? Ibahagi mo ang aking mga salita sapagkat sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, maaari makapagbago ito ng buhay ng iba. It can transform lives. So again, God affirmed this to us that He will always be with us. Kung gagawin lamang natin, ikukumit lamang natin ang ating mga sarili, magde-decide lamang tayo na sundin ang Great Commission, God affirmed this to us, that He will be with us. Pangalawa, God is with us in facing different circumstances in life. No? Anuman ang ating kaharapin, problema, suliranin, pagsubok sa buhay, alalahanin at iba pa, kasama natin ang ating Panginoon. Ang buhay ng tao ay may mga iba't ibang mga seasons. Parang yung panahon sa atin, mayroon tayong tag-ulan at meron tayong tag-init. Sa ibang bansa may taglamig at meron din tagsibol. Sa atin meron tayong tag-init at tag-ulan. So, kung mapapansin natin, sobra-sobra nga. Pag sobrang tag-init, sobrang mainit. Pag tag-ulan, sobrang maulan at sobrang mabaha. Ganun din naman ang buhay natin. May mga ilang mga seasons din tayong pinagdadaanan. May mga seasons tayo ng buhay na kung saan meron tayong kinakaharap ng mga suliranin sa ating mga buhay. And God, is with us in facing our different seasons sa buhay. Ano man ang panahon na meron tayo, kasama natin ang ating Panginoon. And this give us an idea that we are not alone in our fight. Hindi tayo nag-iisa sa anumang pagsubok ng buhay na meron tayo. Hindi tayo nag-iisa sa paglaban at pagharap natin sa mga pagsubok na meron tayo. Hindi tayo nag-iisa kung tayo man ay magapi ng problema, umiyak o kung ano man. Hindi tayo nag-iisa. Ang sarap isipin na humaharap ka sa isang problema na hindi ka nag-iisa. Minsan, iniisip mo na lamang na sumuko na lamang sapagkat iniisip mo na ikaw ay nag-iisa pero hindi ka nag-iisa. God is affirming this to us that we are not alone in our fight. Kaya wala tayong reason para sumuko na lamang. Kung meron ka mang problema, sa pangkalusugan, sa pera o kung ano paman, you are not alone. Hindi ka nag-iisa.
Habang ikaw ay umaasa sa Panginoon, habang ikaw ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon, anumang pagsubok na meron ka, yan ay iyong mapagtatagumpayan sapagkat again, hindi ka nag-iisa. And this will give us confidence, lakas ng loob, na harapin anumang pagsubok na meron tayo sapagkat alam natin, you know, na hindi ka nag-iisa. Alam mo sa sarili mo, alam mo sa puso mo, alam mo sa isip mo na hindi ka nag-iisa, and that will give us confidence to face anumang problema na meron tayo. At yan ang kabutihan ng merong Panginoon sa kanyang buhay. Kaya maraming mga tao na sumusuko na lamang, ginigive up na lamang nila ang lahat ng sa kanila sapagkat nawawalan sila ng pag-asa, sapagkat wala silang nakakapitan na Diyos sa kanilang buhay. Kaya mahalaga, kapatid, na ipakilala natin ang ating Panginoon sa mga taong hindi pa siya kilala. At paano natin ito gagawin? Ikaw na nanonood ngayon, kung iniisip mo, ang kapitbahay mo na ay walang Diyos, o marahil naniniwala siya sa Diyos pero hindi siya nananalig sa ating Panginoon sa kanyang buhay, do the Great Commission. Matthew chapter 8 verse 19 to 20. And in verse 20, tandaan nyo, kasama nyo ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. At pangatlo, God will never leave us in our fight until the end. Hindi lamang natin siya kasama, pero hindi lamang natin siya kasama, subalit hindi lamang natin siya kasama, kundi kasama pa natin siya hanggang sa katapusan ng ating mga laban sa buhay. Ang lahat ng bagay ay mayroong umpisa at may katapusan. Ang oras ay may umpisa at katapusan. Ang buhay ay mayroong simula at mayroong ding katapusan. Mga kapatid, ganun din ang mga problema natin sa buhay. Mayroong simula at mayroong katapusan. Hindi sa lahat ng panahon ay ilulugmo ka na lamang sa problema na meron ka. Sapagkat again, kung bibilangin mo lamang ang mga bagay na iyong napagtagumpayan, mga problema na nagkaroon ka, marahil higit pa sa iyong mga daliri ang mga problemang napagtagumpayan mo o mga nalampasan mong mga pagsubok sa buhay. Kung iisipin mo lahat, paano mo ba ito nalampasan? Paano mo ba ito napagtagumpayan? Minsan hindi mo na maalala. Pero isa lang ang sinisigurado ko, nandun ang kamay ng Diyos na tumulong sa iyo sa mga panahon na ikaw ay sinusubok, sa mga panahon na ikaw ay mayroong problema. Ito'y kalakip ng kanyang mga pangako. Ito'y kalakip ng kanyang pangako na siya'y kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yung buhay natin na inilalaan natin sa mundong ito, dapat masigit tayong maglaan dun sa verse 19 na pag-share ng gospel sa iba, nang sa ganun makilala nila ang ating Panginoon at ang bahaging ito na kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon ay ating makakamit sa ating buhay. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Ang kailangan mo lang gawin, magdesisyon at igumit ang sarili mo sa ating Panginoon. We have different paces in our lives. Marahil sa mga oras na ito, marami sa inyo ang nahihirapan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi alam kung paano susolusyonan ang mga problema na meron sila. Una, hindi lang kayo ang nakakaranas na yan. Kaya hindi ka dapat sumuko. Ang ibang tao ay hindi sumusuko sa mga problema na meron sila. Hindi ka rin dapat sumuko. Lalo tigit kung pangalawa ay meron kang Panginoon sa iyong buhay. Meron kang pangahawakan, meron kang makakausap. Sa iyong pananalangin, nandyan ang Diyos at nakikinig sa iyo. Nakikita na din ng ating Panginoon ang iyong mga pangangailangan. Habang ipinaparanas mo at ina-express mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, mararamdaman at mararanasan natin ang katotohanan ito. Sabi niya, tandaan mo, kasama mo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit we need to commit ourselves. We need to make a decision to follow the Great Commission for us to get hold of His promise that He will be with us until the end. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya niya tayong samahan, tulungan, ipagtanggol, at mapagwagian
ang anumang pagsubok na meron tayo. Again, you have to decide and commit yourself to follow the Great Commission. Muli, pakinggan natin ang awit na ito at tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord, you are my hiding place. You protect me from trouble, and you surround me with songs of deliverance. So, Lord, right now we pour out our hearts of worship to you. For you are good and you are worthy, O Lord, to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sambahin ang iyong pangalan. Sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat o Diyos sapagkat lagi ka nandyan, nakatingin, nakasubaybay, nakaalalay. Handang ibangon kami, Panginoon, sa panahon na kami man ay hindi na kaya pang umusal. Lagi ka nandyan, Panginoon, kung kami may nadarapa. Handa kaming tabihan at tulungan, Panginoon, hanggang sa kami makabangon na muli sa mga pagsubok at problema na meron kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi man namin nasusunod yung ninanais mo naming sundin, Panginoon, na ipakilala ka, ibahagi ka sa iba. Tagalit mo yung anumang takot na meron kami o pag-alala sa aming mga isipan. At patuloy mo, Panginoon, ipaalala sa amin na ikaw ay lagi naming kasama hanggang sa hangganan o katapusan ng panahon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ipinagpapasalamat ang buhay ng aming pamilya. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na pagtingin at pag-iingat sa aming mga anak. Kila Jan Aisen, Isi Mayak at Michael Owen, salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay na iyong pinagkaloob para sa kanila at para sa amin na sila'y aming alagaan. Patuloy mo ingatan ng kanilang mga puso at isipan. Bigyan sila ng mabuting kalusugan at mabuting kinabukasan, Panginoon. Hinihiling ko rin po, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat at pagtingin, paggabay, pagbibigay ng mabuting kalusugan sa aking asawa at sa inyong lingkod. Patuloy mong hilumin, Panginoon, anumang karamdaman na meron kami. Palakasin kami, Panginoon, at patuloy kaming gamitin sa ministeryo ng paglilingkod sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinapanalangin ko rin po at inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga magulang. Sila tatay at sila nanay, sila moms at sila popsi. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpalakas sa kanila, magpagaling sa kanila at magpalawig pa ng kanilang mga buhay upang sa mga pagkakataon na kami magkakasama, mayakap pa rin namin ang isa't isa. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na kayong patuloy na mag-ingat at magpala sa aming mga kapatid. Kila Leia, Inday, Loida, Jores at Dayan, kanilang mga anak at buong pamilya. Patuloy mong tignan sila, Panginoon. Patuloy silang bigyan ng mabuting kalusugan at mga pagpapala na kanilang kakailanganin sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ipinapanalangin sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministry. Salamat, O Diyos, sa buhay at pamilya nila Cindy Chen, Judy Lin, Hazel Menon, Beth Celine, Anita Lo, Edeline, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganoon din kila Mayho O at Liana Sea at sa kanilang buong pamilya. Kayo po ang patuloy na mag-ingat, magpala sa kanila, Panginoon, at patuloy silang bigyan ng mabuting kalusugan sa bawat araw, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Inilalapit at pinapanalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Si Ate Doris Stanislao, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, na sila Luke, Kayla, Oli, and Isabel. Ganyan din, Panginoon, si Kuya Ariel Harapa at si Nanay Yoli Harapa. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila.
Tignan din, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan at bigyan sila, O Diyos, ng mabuting kalusugan sa bawat araw. Ipinapanalangin ko rin po at inilapit sa iyo, Panginoon, si Kuya Gino Hombrubeno, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang pagtatrabaho, ganun din ang kanyang kalusugan. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya saan man siya magtungo o magpunta. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Kuya Severino Manlapig at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang buong pamilya, ang kanilang mga pangangailangan at mga panalangin, Panginoon. Kayo din po, O Diyos, ang patuloy na sumubaybay at mag-ingat sa kanila, aming Panginoon. Inilapit at pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Kuya Jeffrey Sumalabi. Ganun din, Panginoon, si Ate Julie at ang kanilang mga anak. Ganun din ang kanyang tatay na nag-celebrate ng kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang pag-ingatan, Panginoon, sa Konkan, Thailand. Ganun din ang iba pa naming mga kasamang Filipino roon. Ang pamilya nila Ate Miriam, Kuya Bayani, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong katapatan sa kanilang mga buhay. Ipinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Angelica Argao at ang kanyang buong pamilya. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Sa kanilang pangangailangan at mga panalangin, O Diyos, sa iyong panahon at sa iyong oras, ikaw ang tumugon sa kanyang mga panalangin. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ni Ate Eileen de la Cruz, kay Sanji, sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po sila, Panginoon, habang nandoon sila sa Pangasinan. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila hanggang sila'y makauwi ng maayos dito sa Bulacan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at pagtingin sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipinapanalangin ko rin po at inilapit sa iyo, O Diyos, si Ate Gara Rojas. Ganoon din ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga panalangin, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na tumingin sa kanila at patuloy na mag-ingat sa kanila, aming Panginoon. Inilapit ko rin po at ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, si Ate Christy Atiliano at ang kanyang buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, sa kanyang trabaho, sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Kayo din si Kuya Janjan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat at pagpapala sa kanya at sa kanyang mga buhay. So umagang ito, Panginoon, hinilapit ko rin at pinapanalangin, O Diyos, si Kuya Dari Bautista Ramos, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga panalangin, Panginoon, at ang kanyang mga kahilingan. Kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na tumingin sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, O Diyos, kayo din ang patuloy na gumabay at mag-ingat kay Ate Anazel Enriquez. Ganyan, Panginoon, pakinggan ang Kanyang mga panalangin. Patuloy din po siya, Panginoon, gabayan at patuloy na tignan ang Kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat lagi kang nandyan para sa Kanya at hindi ka nagkukulang kailanpaman sa kanila, aming Panginoon. Ganun din, Panginoon, inilapit at pinapanalangin ko rin po si Kuya Emmanuel Yabut. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na tumingin sa Kanya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay, aming Panginoon. Bigyan din sila ng mabuting kalusugan sa bawat araw. Inilapit at pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Alma Cruz Gutierrez, si Kuya Anthony, at ang kanilang mga anak. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na tumingin sa kanila, patuloy na mag-ingat sa kanila, patuloy na gumabay at magpala sa kanila at magbigay ng mabuting kalusugan, Panginoon. Tignan niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Angel Tricia May Navarro. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na tumingin at mag-ingat sa kanya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Pakinggan din, O Diyos, ang kanyang mga panalangin at bigyan din sila, Panginoon, ng mabuting kalusugan at pagalingin anumang karamdaman na meron sila, aming Panginoon. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na tumingin at mag-ingat, O Diyos, kay Ate Iza Valderrama. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kanyang bawat pag-alis patungo sa kanyang eskwelahan. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa kanyang buong pamilya. Ma-enjoy pa nila, Panginoon, ang bawat araw na magkakasama sila. Kasama niyo ang kanyang daddy, Panginoon, hanggang siya muling makabalik sa kanilang pinagtatrabahuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanilang lahat at sa kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan din sila, O Diyos, ng mabuting kalusugan sa bawat araw. Si Kuya Steve Piosca, ingatan niyo po siya, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pagtatrabaho, ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na bigyan sila, Panginoon, ng mabuting kalusugan at huwag niyo po sana silang hayaan
na magkaroon ng anumang karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan din, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang paglilingkod. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Dorothy Pelayo, si Kuya Jeff, lalo tigit yung sanggol na nasa sinapupunan ni Ate Dorothy. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila hanggang siya'y makapanganak, Panginoon, at mapalaki nila yung kanilang baby, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan at bigyan ng kanilang mga pangangailangan. Ganoon din higit, mabuting kalusugan, Panginoon, at anumang kanilang mga pangangailangan. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Sai. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat sa kanya at sa kanyang baby, Panginoon. Maraming salamat at patuloy mo silang ginagabayan at pinapalakas, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang asawa na nasa India, Panginoon. Muli, O Diyos, kalaki pang mga panalangin namin para kay Colonel Danilo Bugay. Kalakasan sa kanyang paglilingkod, Panginoon, ang aming mga panalangin. Kaaliwan at pagdamay, Panginoon, sa buong pamilya ni Jose Marie Artagame, na nakikidalamhati po kami, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, O Diyos. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na tumingin, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay na naiwanan namin, Panginoon. Sa lahat ng aming mga nakasama sa araw na ito, nilalapit ko rin po't pinapanalangin, Panginoon, sila Ate Luisa Mendoza, sila Nanay Lydia Godoy, at sa lahat pa ng aming mga nakakasama, Panginoon, sila Nanay Marcelina Melan. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang lahat, aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming pinupuri at pinapasalamatan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nakatingin sa amin at kahit kailan pa man ay hindi mo ipinipikit ang iyong mga mata sa amin lahat. Tanggapin mo ang aming mga panalangin at sa iyong panahon at sa iyong oras. Ikaw ang tumugon, Panginoon. Patuloy na panghawakan ang aming mga kamay. Bigyan kami ng lakas ng loob upang mapagpatuloy namin, Panginoon, ang harapin anumang laban namin sa aming mga buhay. Muli, O Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin, ang aming pagdakila sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito sapagkat siya'y tunay na dakila sa atin lahat. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo na sumama sa atin, sa ating mga kasama sa TikTok. Muli maraming salamat. Of course, maraming salamat kila Ate Dory Stanislaw sa pag-share po ng ating live stream for today. Maraming salamat, Ate Dory. God bless you. Ganyan din kay Kuya Gino Humberbueno, kay Kuya Severino Manlapig. Magandang umaga at maraming salamat po. Kay Jeffrey Sumalabi, magandang umaga at patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. Kay Ate Angelica Argao, kay Ate Eileen de la Cruz, maraming salamat sa pag-join sa amin ngayong araw na ito. Kay, of course, sa aking pamilya, kay Mami Lori, kay Kuya Michael Owen, kay Kuya Isay, at ganoon din kay John Eisen. Maraming salamat. Kay Ate Gara Rojas, maraming salamat. God bless you, Ate. Ganoon din kay Ate Christy Atiliano, maraming salamat po sa pag-join sa amin. Muli, welcome! And welcome back again kay Kuya Dari Bautista Ramos. Maraming salamat po sa pag-join sa aming live stream for today. Ganun din, welcome kay Ate Anacel Enriquez. Maraming salamat po. Please come again next Sunday po. Maraming salamat, Ate Anacel. Ganun din kay Kuya Emmanuel Iabut. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Maraming salamat po sa pag-join sa amin ngayong araw na ito. Ganun din kay Ate Alma Gutierrez, maraming salamat po. Kay Ate Angel Tricia May Navarro, maraming salamat po.
sa pag-join niyo po sa amin. And welcome po sa CFCM. Kay Ate Eliza Valderrama, maraming salamat anak. See you soon. Maraming salamat sa pag-join sa amin ngayong araw na ito. Kuya Steve Piosca, bro. Isang linggo na lang, magkikita-kita na tayo in physical worship. Handa mo na ang iyong mga daliri sa pag-keyboard. Ganun din sa aking nanay, Nanay Marita. Maraming salamat, Nay, sa pag-join ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood mo sa iyong anak. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Muli, we only need to commit and make a decision to follow God in our lives. At kasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Lagi natin yan tatandaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villana. At ito po, ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Hanggang sa susunod na linggo na po muli, magkita-kita po tayong lahat. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Mahal din po namin kayo. Handa kami laging manalangin para sa inyo. Patuloy niyo lamang sundan ang Crossing Frontiers Christian Ministries sa aming Facebook page. facebook.com/CFCMPH. Ganoon din sa aming YouTube channel. youtube.com/@CFCMPH. Ganoon din po ang aking personal page, facebook.com/PastorOwenPH. Ganoon din ang aming official website, www.cfcm.church. Nandun po yung lahat ng mga sermon and mga worship services na nagawa namin for the past months. No, kung gusto niyo pong balikan ito, nandun lamang po yan sa aming website, www.cfcm.church. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa Diyos po ang papuri. Paalam po muna sa ngayon. Hanggang sa sunod-sunod na linggo po muli. Bye-bye!